Roland, hindi mo ba ako naintindihan? Hindi tayo bagay. Tingnan mo nga sarili mo. Nagtitinda ka lamang ng balot. Anong may pagmalaki mo sa magulang ko? Jenny, akala ko ba mahal mo ako? Pwes, nagkakamali ka sa inisip mong yan. Layuan mo na ako. Ayaw na makita pa. Bata pa lamang noon si Roland. Mag-isa na itong pinalaki ng kanyang inang si Elisa. Dahil kasi sa isang malubhang karamdaman kung kaya ay maaga silang iniwan ng ama. Kaya naman nagsumikap itong si Roland. Kahit sa murang edad, naglalako ito ng balot para naman may suportahan ng kanyang ina. Pumasok kasi sa isipan ni Roland na hindi biro ang buhay, lalo na at nagsimula na siyang mag-aral. Pangarap ni Roland na maging isang ganap na negosyante. Dito ra kasi kumikita ng malaki. Gusto niyang iahon sa hirap ang kanyang ina. Ganyan ang pumasok sa mura niyang isipan. Matapos ng buong maghapong pag-aaral, sumasadlin pa ito ng ilang oras para maglako ng balot. Ganyan kasipag itong si Roland. Pag-aaral, bahay at paglalako ng balot ang kanyang pinagkabalahan. Pasensya ka na anak. Kung naging mahirap lang tayo at hindi agad-agad may bigay sa iyo ang gusto mo. Na Elisa, sapat na po sa akin na makain tayo. Makapag-aral ako. Kaya sisikapin kong makapagtapos para sa kinabukasan natin. Bigla siyang niyakap ng ina. Hindi kasi masikmura nito na tuwing may bitbit itong basket ang anak ay nasaktan ito. Lumipas ng ilang mga taon, nasa high school na itong si Roland, isang ganap na itong binata. Ngunit sa haba man ng panahon, hindi pa rin siya bumitaw sa pagiging balot vendor kahit na lagi siyang pinapahiya ng mga estudyante dahil sa kanyang ekstrang trabaho. Pero alam niya sa kanyang sarili na isa itong marangal na trabaho para makatulong sa kanyang ina. Hoy, tumigil nga kayo dyan. Di ba kayo nagsasawa na pang-asar sa kanya? Wala naman siyang ginagawa sa inyo, di ba? Jenny, huwag mong bitanggol ang lalaking iyan. Nakita mo naman, di ba? Walang gustong may pagkaibigan sa kanya. Pasensya ka na Roland ha. Kung lagi kang inaasar ng mga taong yun. Wala lang kasing magawang mga yun eh. Ayos lang yun Jenny. Sanay naman ako sa kanila eh. Pero Roland, dapat natuto kang lumaban lalo na kung nasa tama ka. Pwede ba ako magkabili ng balot mamaya kapag nasa labas tayo ng paaralan? Nako Jenny, kumakain ka pala ng ganun. Akala ko para lang sa mahirap yun. Oo naman Roland, masarap kaya. Pero nililihim ko lang yun sa mga magulang ko kasi baka magalit sila eh. Akala ko nung una sobrang sungit mo sa akin Jenny pero nagkamali pala ako. Isa ka pala ang hulog ng langit sa akin. Why not Roland? Kaibigan lang pala eh. Kaya lagi mo na akong ilibre ha ng balot. Oo ba? Yun lang pala eh. Hindi nga. Oo nga. Hindi ako nabibiro. Sa tuwing umuwi itong si Roland, lagi niyang nadadaanan ang malaking bahay ng kaibigang si Jenny at lagi rin naman itong nakabili sa kanya ng balot. Dahil sa palaging magkaklase at malapit sa isa't isa, hindi malaya ni Roland na nahulog na rin ang loob niya sa dalaga. Kaya naman kahit nagdalawang isip ito pero pinaalam niya sa kanyang ina na meron itong nagustuhan. Nay, meron sana ako pagtapat sa inyo. Hindi ko alam kung tama ito. Ano yun Roland? Tungkol ba ito sa pag-aaral mo? Hindi Nay. Tungkol ito sa babae na sabi nating gusto ko. Naku Roland, huwag mong sabihin na meron ka na natipuhan ha? Sino siya? Taga dito ba sa atin? Roland, hindi ba siya ang pinakamaganda sa inyong classroom? Isang anak mayaman? Oo Nay. Naku anak, baka naman dihado tayo dyan. Alam naman natin di ba kung ano ugali ng mga yun? Pero Nay, iba si Jenny. Mabait siya, masayahin, iba siyang babae. Roland, wala namang problema sa akin kung gusto mo siya. Ang pinaglala ko lang ngayon dahil mayaman ang kanilang angkan. Ano sasabihin nila kapag nalaman nilang isang mahirap lamang ang boyfriend ng babae? Roland, hindi naman kita pinipigilan eh kung talagang umiibig ka na. Pero sana lang ay humanap ka ng babae na hindi ka sasaktan sa huli. Naging inspirasyon ni Roland itong si Jenny. Bagamat hirap sa buhay ngunit sa tuwing nakikita niya at nakakausap ang dalaga ay tila nawala ang pagod nito. Sa halip ito ang napapalakas ng loob sa kanya para ipagpatuloy ang nasimulang pangarap. Isang araw noon, nagkaroon muli sila ng pagkataon para magkausap ng dalaga. Nais niyang ipagtapat dito ang kanyang tunay na saloobin. Jenny? O Roland, ano yun?
May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung magustuhan mo ito. Sige na Roland, sabihin mo na sa akin. Bakit naman ako magalit sa'yo? May dapat ba akong nagagalit? Wala naman. Sasabihin ko lang sa'yo na gusto kita. Noon pa man matagal nang gusto. Naging girlfriend ko, Jenny. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Biglang inabot ni Roland sa dalaga ang regalo nitong chocolate. Nako Roland, maraming salamat nito. Pero pasensya ka na. Hindi kita gusto. Nais lang kitang maging kaibigan at masaya lang ako sa tuwing makasama kita. Ganun ba Jenny? Oo Roland. Gusto din ng parents ko na isang may kaya sa buhay ang magiging boyfriend ko. Pasensya ka na Roland. Kaibigan na talaga ang turing ko sa'yo. Sana hindi ka ma-offend. Ayos lang ni Jenny. At least maga pa lang nalaman ko na. Hindi malaman ni Roland ang gagawin. Parang sasabo ang kanyang damdamin sa pagbasted ng Jenny sa kanya. Sobrang sakit, parang tinusok ng karayom ang kanyang puso. Gusto niyang umiyak dahil sobrang sakit nito pero dahil nasa kanyang harapan ngayon ang dalaga, kaya naman tinis niya ito. Jenny, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos naman ma'am, dad. Ang totoo, nakuha ko bilang top 2 sa klase. Ano? Top 2 ka lang? Ang gusto namin, maging top 1 ka o higit pa. Kailangan sa sunod ng mga semester, makuha mo na ang pinakamataas na grado. Kapag nangyari yun, ibibigay ko sa iyo ang gusto mong sasakyan. Jenny, kung sakaling mataas ka sa lahat. Pero ano itong nabaltaan ko? Lagi mo raw kasama ang isang natitindang balot? Makinig ka sa akin Jenny. Sa oras na nabalataan ko pang muli ito, na nakipag-usap ka pa sa kanya, dalawa lamang patunguhan ito. Alis ka sa school o kaya naman ay siyang palisin ko doon. Maliwanag ba? Pero dad, wala kang ginawang masama. Jenny, wala kang ginawang masama, oo. Pero sa tuwing nakikita kayo ng ibang tao, ano na lang sasabihin nila? Isang anak negosyante, may boyfriend na isang vendor? Kaya habang maaga pa Jenny, umiwas ka na at asikasuhin ang pinapagawa ko sa iyo, being top of the class. Sige na, alis na ako. Sige dad. Ma'am, bakit ganun si daddy? Ginagawa ko naman ang lahat pero parang hindi pa rin sapat sa kanya. Jenny, anak, kahit ano pa mang mangyari, I'm proud of you dahil ginagawa mo ang lahat. Pero gusto ng dad mo na ikaw ang nakaakat sa lahat sa school. Niyakap na lamang ng ina ang kanyang anak. Lumipas ng ilang linggo, muli nilang nakita si Roland habang nag-isa itong nakaupo. Kaya naman na nilapitan niya ito. Kumusta ka na Roland? Jenny, ikaw pala. Congrats nga pala sa magiging top 1 mo sa school natin Roland. Nako, salamat. Ikaw rin Jenny, congrats sa pagiging top 2 mo. Ang totoo Jenny, hindi naman basihan na nasa top 1 ka o higit pa maging mayaman ka na. Nasa tao pa rin ang desisyon kung may patuloy niya pag-aaral. Roland, gusto kong sa sunod na semester sana ako ang maging top 1 o masigit pa. Gusto kong pabigyan mo ako Roland. Kung talagang mahal mo ako, ibalato mo na sa akin ng taon na ito. Pero Jenny, alam mo naman di ba kung manatili akong top 1 sa lahat, sa sunod semester ay makapasok ako sa scholarship di ba sa kolehiyo? Please Roland, kung mahal mo talaga ako, pabigyan mo ako. Biglang hinalikan ni Jenny itong si Roland sa kanyang pisngi. Biglang pagsang-ayon nito sa kagustuhan ng dalaga. Lumipas ng ilang buwan. Congrats Jenny, sinasabi ko na sa'yo di ba na kaya mo yan. Dahil dyan bukas, makuha mo na rin ang gusto mong sasakyan. Naku, maraming salamat dad. Ito yung pangarap kong makukuha. Sige anak, kapag na-release na ang sasakyang yun, pwede mo siyang gamitin sa school, sa kolehiyo. Ngunit sa kabila noon, isang pangarap din ang hindi natupad. Pinaubaya kasi ni Roland ang pagkakataon para kay Jenny. Hindi niya kasi kaya makitang nahirapan ang babaeng mahal nito. Jenny, congrats nga pala. Yan na ba ang sasakyan na bigay sa'yo ng daddy mo? Ano na? Sinasagot mo na ba ako? Tayo na ba? Ha? Roland, anong pinagsasabi mo? Tayo na? Wala naman tayong kasunduan di ba? Ang sabi ko lang sa'yo na pagbigyan mo ako kung talagang mahal mo ko. Walang tayo. At hindi magiging tayo. Biglang gumawa ang mundo ni Roland. Ito pala ang magiging bunga sa kanyang ginawa. Kaya ngayon, hindi niya tuloy makuha ang scholarship para sa kolehiyo. Kailangan niya magsumikap para sa pangarap na iyon sa pangailangan niya sa kolehiyo. Nay, sorry kung hindi ako nakapasok bilang scholar. Roland, alam ko naman na ginagawa mo ang lahat.
Masaya ako anak. Dahil kahit wala na ang ama mo, hindi ka sumuko. Bago man bumalik sa klase, araw-araw nagtitinda ng balot itong si Roland para naman makaipon ng pera bilang enrollment nito sa kolehiyo. Araw-araw din siyang nakikita ni Jenny, ngunit mula noong nakamit nito ang sasakyan, hindi niya na nagawang magparamdam pa sa binata. Malaking halaga ang kailangan ni Roland para sa kanyang enrollment. Hindi sapat ang perang naipon nito, kailangan niyang gumawa ng paraan para makaipon ng sapat na pera para dito. Ngunit paano? Nay, baka hindi mo na ako pasok sa kolehiyo nitong taon na to. Magtatrabaho muna ako para makaipon ng pera. Sigurado ka ba anak? Meron naman ako naipon dito. Nay, mas kailangan nyo yan. Nawa na itong si Lisa sa sinapit ng kanyang anak. Laging gumugulo sa kanyang isipan ngayon kung gagawin niya na ang second plan. Ang muling pagbabalik sa kanya sa bahay noon kung saan ay naghintay ang kanyang mga magulang. Pero hindi niya alam kung tanggap ba siya ng kanyang magulang kung sakaling babalik ito kasama ng kanyang nag-isang anak. Lumayas kasi noon si Lisa noong nakilala niya itong si Rolando, ang lalaking minahal nito. Dahil hindi sang-ayon ang mga magulang sa kanilang pagmamahalan kung kaya naman sa loob ng 2 dekada walang Elisa ang nagkipagkita sa mga magulang. Wala na siyang ibang choice kundi kausapin ng mga magulang nito na pag-aralin sa kanila ang kanyang apo sa kolehiyo lalo na at malapit na ang pasukan. Ang kapalit nito ay magiging katulong ito at alipin sa kanilang sariling pamamahay. Nay, nasan po tayo? Anak, may papakilala ko sa iyo. Hindi ko alam kung tatanggapin niya tayo. Nay, kanino itong malaking mansyon? Dito ka ba namasukan? Kung ganun ay, pwede bang dito na ako mamasukan nay para naman makaipon ako ng pera? Hindi na lamang kumibo ang ginang. Maya-maya pa kumatok ito sa gate ng mansyon. Pagbukas ng gate ay laking gulat nang nasa loob nito kung sino ang kanyang kaharap. Lisa, ikaw nga. Mabuti naman at bumalik ka. Sino ang binatang to? Nakasama mo? Sir, siya nga pala si Roland, ang anak ko. Pakiusap sir. Tulungan niyo kami. Kahit maging alipin ako sa mansyon na ito. Mangyak-ngyak na hinarap ni Lisa ang matandang lalaki. Pakiusap po sir. Kahit ako na lamang po, huwag na si nanay. Gagawin ko ang lahat para sa mansyon. Makapag-aral lamang ako sa kolehiyo. Kulang na lang kasi ng isang puntos para naman makapasok ako bilang scholar. Habang nasalita itong si Roland, napayak naman ang matandang nasa kanyang harapan ngayon. Kawawa naman pala ang apo ko. Tiniis ang lahat. Alam niyo bang matagal ko na kanyang nahanap ni Elisa? Sana mapatawad niyo ako ni Rolando. Nasaan na siya? Wala na sir. Bata pa lamang noon si Roland. Binawi na siya ng buhay. Kung ganun, bakit hindi ka bumalik dito? Nay, anong ibig sabihin nito? Roland, ako ang lolo mo. Meron kaming konting alitan ng nanay mo noon. Pero matagal na yun. Ilang taon ko siyang hinahanap pero hindi ko siya matagpuan. Nay, totoo ba to? Oo Roland, mahabang kwento pero siya ang lolo Ramon mo. Biglang niyakap ni Ramon ang mag-ina. Sorry Elisa kung naging mahigpit ako sa iyo noon. Tinanggalan kita ng karapatan para magmahal. Nagkamali ako. Sana patawad mo pa ako. Dad, ako ang nagkamali. Naging matigas ang ulo ko. Sinuway ko kayo. Kaya ngayon, ganito tuloy ang naging buhay namin ng anak ko. Lisa, at least nalaman mo ang totoong realidad ng buhay na talagang hindi basta-basta. Dahil narito na kayo, hindi ako papayag na muli kayong mawala sa paningin ko. Ako na ang bahala sa pag-aaral ni Roland. Doon na siya mag-aaral sa universidad natin, Elisa. Talaga, Dad? Oo, anak. Sino pa ba ang magmamana ng lahat ng ito kundi ang nag-isa kong apo? Laking gulat ni Roland sa kanyang narinig. Isa palang bilyonaryo ang kanyang lolo Ramon at siya ang magiging tagapagmana nito. Unang araw sa kolehiyo, excited na itong si Roland sa panibagong yugto sa kanyang buhay. Maga ito nagising para maghanda ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Roland, ang aga mo naman yata nagising. Mukhang excited ka na yata. Opo, Lo. Siya nga pala. Nagluto na po ako ng almusal. Sana magustuhan niyo ito. Nay, Lo, alis na po ako. Iho, gamitin mo na ang isang sasakyan na hindi ko ginagamit. Naku Lo, maraming salamat pero gusto ko munang mag-commute sa ngayon.
Ayaw kong kilalanin nila akong apo ng may-ari ng universidad. Gusto kong maging simpleng mag-aaral na may dedikasyon sa sarili ko. Lo, na-appreciate ko lahat ng iyong ginawa. Salamat, pero okay lang ba na mag-umit mo na ako? Iho, katulad talaga ng mami mo, ayaw niyang mamayabang. Gusto niyang maging simple sa lahat ng bagay kahit na kaya ko naman ang lahat. Ayaw mo bang makilala bilang apo ko? Isang milyonaryo? Lo, masaya po ako. Totoo. Pero gusto kong maging simple lang muna sa ngayon kapag harap ko ang mga tao. Good decision, Roland. Pero kapag may naambuso sa'yo, sa kabaitan mo, malintikan sila sa akin. Maraming salamat sa pag-unawa mo sa akin, Lo. Elisa, manamana talaga sa'yo ang apo ko, si Roland. Dad, siguro naging aral ito sa amin, Roland. Ang karanasan namin noon, lalo na noong nagtitinda siya ng balot, araw man o gabi, para sa aming dalawa. Kaya nga anak, huwag na nating balikan pa ang nakaraan. Pero Dad, di talaga malimutan ni Roland ang lahat. Di bali na mahirapan siya, ang mahalaga ay naging successful ang kanyang plano. Unang araw ng klase, nakasuot lamang ng simpleng kasuotan itong si Roland. Medyo pawis pa ito dahil naglalakad ito ng ilang minuto papasok sa campus. Pagdating sa silid, naroon ang mga bagong kaklase, ngunit wala pa ang kanilang propesor. Ilang minuto pa dumating na ang kanilang propesor at isa-isa silang nagpakilala sa harapan. Okay everyone, I'm Professor Matthew. Umaasa akong walang maging pasaway sa inyo. Alam kong magaling kayo sa iba't ibang school, kaya huwag niyong sayangin ang tuition fee dito. Anyway, ipapakilala ko sa inyo si Miss Jenny Santos, a daughter of a businessman. She got higher grades in senior high, kaya igalang niyo siya. Laking gulat ni Roland dahil hindi niya inaasahan na hanggang sa kolehiyo ay magiging kaklase pa itong si Jenny. Ano naman kaya ang masabi ng dalaga sa kanilang muling pagtatagpo? Isa itong katanungan para kay Jenny kung bakit nakapasok si Roland sa isang mamahaling universidad samantalang isang hamak na balot vendor lamang ito. Kaya mga kaibigan, huwag po nating kaligtaan ang mas nakaka-excite na kwento sa buhay ng ating bidang si Roland. Abangan po natin ang ating part 2. Keep safe always mga kaibigan. Maraming salamat.